the collaboration and how it was, etc. Sabi na natin, Rob, kung saan last time, rinabahan mo talaga to dahil idolo mo si Janine, right? So, you know, finally na-release na yung kanta. So, how do you feel about it? Natupad na ang iyong pangarap. Masaya po kasi makita ko lang yung sa tabi na isa sa magaling na artist sa sa humbling experience din kasi nakita ko yung process, nakita ko kung paano siya magsulat, paano namin matapos yung scene. Ang dami ko natutunan. May reaction ko dyan. Nakakatawa kasi I've watched Rome since he was 17. Tapos, nakita ko yung growth niya as an artist. Ang laki talaga yun. Laki ng growth. And, well, nakakatawa lang din na he has a lot of things right now. And it's just a pleasure na Okay, hindi naging mahirap sa kanyang pa-oohin ka, ikaw. So that ko lang. Paano yung approach? How did you approach Janine? Talagang ano siya eh, parang mutual communication siya na mag-collab kami dalawa. Pag nag-meet kami kada gig before. Sa usapan namin, sulat tayo kanta. Buti kanta lang. Pag-usapan niya. Buti kanta. Just to confirm, this was your idea? Or this was your idea? I mean, yung seed sa'yo nagsimula. Hindi ko, kami pong dalawa talaga eh. Ever since nakikita ko sulat tayo kanta, siya rin, gusto niya rin. So, yun nga, nakikita namin yung isa't isa live. So, yun nga, na-admire namin yung talent namin. And yun, gusto rin namin experience kung paano kami susulat. Both of you are singers, songwriters. How easy was it? How easy was it to collaborate on something? And was there any creative differences that you had to resolve in doing this project? Sa creative differences, I don't think it was hard kasi I know rock music well and I don't mind as well. So parang alam na namin yung strengths namin sa pag-songwrite and sa singing. But I think ang naging dilemma namin is kung paano lang namin gagawin yung mga melodies, kung paano kami mag-start. Pero kasi may basic idea na kami kung ano yung susulatan namin, like sa lyrics, like what the song talks about. Pero hindi pa namin alam kung paano namin siya kakantahin together. So dun kami nagtagal, like 8 hours kami walang nasulat sa studio. And then we had to change instruments. Tapos dun pa lang namin na found chorus, which is the first. Or what your role sa perspective mo naman? Ayun, ganun din kasi well, ako naman parang binibigyan niya ako ng gumawa ng sound chord progression sa gitara. Yung may nahanap kami na sound and yung rhythm na nahanap namin yung napapakinggan niya. And nagustuhan niya rin. And ako gusto ko rin niya. So, ayun, nung nahanap na namin yung progressions ng kanta. Pero yun nga, yung sabi na nahirapan ka mag-start kung paano siya sisimulan. Kasi nga yun nga, first time ko makipag-collaborate sa mas personal, mas in-depth na sulatan talaga. Sabi niyo nga, you guys parang kind of know what your strengths are. So, Janine, what do you think? Ano yung strength niyo as a musician? First of all, vocals, live, crazy, amazing. I think yung talaga yung nag-draw din sa akin. First time ko napanood si kahit sobrang bata yung like the way he sings. It's the same as the MP3, but even
without being too patriotic. Dahil fans, minsan yung fan kasi. Well, although Miss Janine kasi sa Pinas, and siguro mas na-admire ko siya sa napapakita siya sa siya lang. Yun, natutuwa ko kung paano nakatrabaho ko sa na-witness kung paano siya musical, kung paano niya yung parts na kung paano niya tinatapos yun. Is it safe to say mas umahaw? Ako po, ano siya? Dito yun talaga eh, yun talaga yung na-experience ko is parang sa malaking learning experience for na makatrabaho siya sa mas nakuna sa akin sa industry. So pwede namin i-assume na marami pang susunod na collab from YouTube. Yeah. How would you describe the song? I think roller coaster siya. Okay. Pang road trip din. Road trip. Parang mabagal kayo sa una, nagdadrive, pero pabilis ng pabilis. Okay. Yeah, kasi I think that's what the bridge also builds up to. So, yeah. So parang may transition from pop to something else. Genre-wise. Oo. Pero may mga parts na siguro bagay sa song. May mga parts na bagay talaga sa song. And yun, fusion na. So sa representation talaga ng artistry nyo individually. Paano yun na-collage yung yung ganong magkasanib na genre? Parang ano siya eh. Organic. May mga songs talaga na bigla lang Okay. Hindi namin Siguro ano rin, may din ba? Yeah. Kasi bago na siya na-record talagang nag-jamming. And Hating, yung band niya, bassist and guitarist. Ako naman, keys a drummer. So parang sa ating person talaga yung sound. Kasi bihira yung ganong kanta eh. Like, yung sa mga band on the run, yung parang nag-uumpisa sa ganun tapos biglang. Yung mga ganyan. Nagbabago yung Nagbabago. yung tempo, yung Sa local naman, siguro yung uhaw, yung parang gano'n. Biglang tumataas yung tension, parang tension doon sa song. So it's parang gano'n, it's like that. Tungkol sa anong basically ang distansya. Ang thinking kasi parang LDR to eh. Tama ba ako? Supposedly kasi originally, akala ko ay target po namin is maging theme song siya ng isang movie ng FIFA. And yung movie na yun, LDR siya. Pero hindi umabot sa deadline. So, Pero yung idea na nagamit talaga naman. yun na yung naging idea namin yung movie na yun. Pero hindi umabot. We have this So parang papunta rin doon. yeah. Sana magamit sa next na lang na movie. Pero individually, how do you interpret the song? How do you interpret the song? Kaiba kami, no? Ako, parang hindi pa sila nagkakakilala nung ka-LDR niya. Yun yung akin. Ay, yung akin, ano siya? Relationship na nila, pero yun, yung nahanapan nilang paraan. Paano sila makikita, paano sila makikita. Meron bang pinagpupuntahan? Meron pinagpupuntahan sa
Tuloy ba yung ano mo, acting career mo? For now po, mas nag-focus ako sa music eh, tsaka sa writing. Bakit? Kasi Bakit? mas love ko po talaga. Ah, Mas okay. love ko yung writing and singing more than anything else. Pero kayang-kaya mo rin eh. Yun nga eh. Sige, this year. Bukas po. Parang pagtambaling kayo. Parang gawin Oo kayo nga. active. Si Rob hindi pa eh. Ha? Pwede rin, bakit hindi? Rom-com ba? Pwede naman.